Sa kamakailang wildfire sa California, ilan sa mga Pinoy celebrities na may mga bahay doon ay naapektuhan. Sino-sino nga ba ang mga Pinoy celebrities na may mga property sa California? The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na may properties sa California. Bibi Gandang Hari. Matagal ang naninirahan sa Los Angeles si Bibi kung saan kasama niya kanyang minamahal na aso na si Bogart. Sa ngayon nakatutok siya sa kanyang buhay sa Los Angeles kung saan tinatamasa niya ang isang tahimik at pribadong pamumuhay. Bumalik din siya sa pag-aaral. Ayon sa kanyang mga Instagram post, kasalukuyan siyang estudyante sa The Los Angeles Film School. Liza Soberano. Si Liza ay nakabase na sa Los Angeles habang nagsusumikap na makilala sa international film scene. Noong 2024 nakamit ni Liza ang isang malaking tagumpay sa kanyang Hollywood debut sa horror comedy na Lisa Frankenstein. Dahil sa malaking hakbang na ito sa kanyang karera, nagdesisyon si Liza na mag-invest isang apartment sa Los Angeles na siya at ng kanyang ama na si John Soberano ay nagdisenyo at nag-furnish. Bukod sa pagdalo sa mga prestihiyosong Hollywood events, si Liza ay kasalukuyang nag-aaral ng acting at aktibo nag-audition para sa mga roles. Bagamat wala siya sa Los Angeles noong mga nagdaang wildfires, nagpasalamat si Liza sa mga nag-abot ng malasakit sa kanya sa social media. Beth Tamayo. Maaaring umalis ng biglaan si Beth patungong US noong 2008, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niya mag-adjust sa isang simpleng buhay doon. Dito siya nakabuo ng pamilya kasama ang kanyang American husband na si Adam Hutchinson at ang unika iha nilang si Sloan. Ang kanilang pamilya ay nakabase sa San Francisco, California, kung saan si Beth ay nagtatrabaho bilang executive assistant para sa isang venture capital firm sa Silicon Valley, California. Ivana Alawi. Sa kasagsagan ng wildfires ay binahagi ni Ivana na mayroon silang bahay sa Los Angeles, California. Nag-post siya ng larawan sa kanyang mga social media platform upang ipahayag ang kanyang pag-aalala sa kanyang ari-arian sa lungsod. Sa ngayon ay wala pang naibabahaging update si Ivana kung ano na ang nangyari sa naturang property. Chris Bernal. Noong 2018, ibinahagi ng Starstruck Season 4 Ultimate Survivor na bumili siya at ang kanyang pamilya ng bahay sa West Covina, California. Ang ari-arian ay may sukat na 300,750 square feet at isang floor arena na 2,022 square feet. Mayroon itong 5 kwarto at isang loft, kaya't maluwag at komportable para sa kanyang pamilya. Ayon kay Chris, nang umalis ang kanyang kapatid papuntang US, nagsimula siyang mangarap na magkaroon ng sariling bahay doon upang makapunta siya anumang oras na gusto niya. Sinabi ni Chris na isa sa mga dahilan kung bakit niya napagpasyahang bumili ng bahay sa naturang lugar ay dahil marami sa mga residente rito ay mga Pilipino, kaya't nakaramdam siya ng koneksyon sa komunidad. Tinuturing din ni Chris na isang magandang investment ang pagbili ng bahay, lalo na't tumaas ang halaga nito mula nang siya ay bumili. Manny Pacquiao. Ang boxing legend na si Manny ay dating may-ari ng 2 marangyang ari-arian sa Los Angeles. Ang unang mansyon ni Manny na matatagpuan sa Hancock Park ay isang Mediterranean-style villa na may 5 kwarto. Naging sikat ito matapos ipakita sa MTV's Cribs. Ang pinili niyang estate na ito noong 2009 ay mayroong 6 na banyo, isang gourmet kitchen at isang master suite na may glass shower at bathtub. Noong 2013, ibinenta ni Manny ang mansyon sa Hancock Park sa halagang $2.17 million. Kasunod nito ay nag-house hunting si Manny at asawang si Jinky para magkaroon ng permanent address sa stateside para sa the fight of the century na laban ni Pacman kay Floyd Mayweather noong 2015. Bumili sila ng isang Beverly Hills estate na nagkakahalaga ng $12.5 million. Ang malawak na property na ito ay may sukat na 10,000 square feet at may chef's kitchen, home theater at mga master suite na may custom walk-in closets para sa kanya at sa kanyang asawa. Anjanette Abayari. Si Anjanette na kilala sa kanyang pagganap bilang Darna sa Darna ang Pagbabalik ay isa pang Filipino celebrity na nakabase sa Los Angeles. Kasama niya doon ang kanyang asawa na si Pastor Gary Pangan at ang kanilang 2 anak. Princess Punzalan. Noong 2005, ikinasal si Princess Punzalan kay Jason Field at lumipat sila sa US. Iniwan niya kanyang showbiz career upang mag-focus sa buhay pamilya. Nag-start from scratch si Princess dahil pinili niyang mag-aral muli ng nursing sa unang yugto ng kanyang buhay sa Amerika. Doon, pinalitan niya ang pagiging artista ng pagiging isang lisensyadong nurse at nagsimula ng bagong landas sa healthcare.
Sila mag-asawa ay kasalukuyang nakabase sa Los Angeles, California at si Princess ay nagtatrabaho bilang hospice nurse. Ruby Rodriguez. Ang dating Eat Bulaga host ay nakabase na ngayon sa California. Sa kamakailang na nalasang wildfires, nag-post si Ruby sa Instagram tungkol rito kung saan ay nilarawan niya ang pagkakita ng kalangitang puno ng abo at mga brownout at sinabi niyang puno ng abo ang kanyang porch. Nagdasal din siya para sa kaligtasan ng mga tao na inilikas mula sa kanilang mga tahanan. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Ruby sa Philippine Consulate sa Los Angeles, California. Bukod sa kanyang regular job, patuloy si Ruby sa pagtanggap ng corporate events sa Amerika kaya nagagawa pa rin niyang mag-perform. Amanda Page. Si Amanda Page na nagsimula ang karera sa mga sexy roles ay nagpaalam sa showbiz noong 2000. Mula noon, pinili niyang mamuhay ng pribado sa Ventura, California kasama ang kanyang asawa na si Dr. Lee Mendiola at ang kanilang anak na si Mason. Sa ngayon, tumutulong si Amanda kay Lee sa pamamahala ng kanyang psychiatric clinic na malayo sa kanyang glamorous life sa showbiz. Donita Rose. Noong 2020, nagdesisyon si Donita Rose na bumalik sa US matapos manirahan sa Pilipinas ng 5 taon. Noong panahong yon, plano niyang manirahan sa San Francisco bilang isang single mom sa kanyang anak na si JP Villarama. Nakatagpo siya ng pag-ibig kay Felson Palad, isang US-based gospel recording artist. Sa ngayon, nagtatrabaho si Donita bilang isang corporate chef sa isang Filipino supermarket chain. G. Tonji. Matagal nang naninirahan si G sa Los Angeles, California kasama ang kanyang mister na si Tim Walters at 2 anak na sina Sakura at Kenobi. At sa nagdaang wildfire sa kanilang lugar, agad na umaksyon si G na nagpadala ng sulat kina US President Joe Biden at California Governor Gavin Newsom kung saan ay hiniling niyang magkaroon ng mabilis na aksyon para sa wildfires. Inirekomenda ni G na magkaroon ng immediate mortgage relief, non-profit collaboration, corporate partnerships, sustainable housing solutions, at mental health support para sa mga mamamayan na apektado ng sunog. Joyce Jimenez. Ang dating sexy actress na si Joyce ay kinasal kay Paul Eli Egbalik noong 2008. Ngayon nakabase na si Joyce sa California bilang isang full-time mommy blogger, fitness enthusiast at ina ng 3 anak, sina Georgia Eli, Jason Elise at Julian Ellison. Krista Ranillo. Mahigit 1 dekada na rin naninirahan ang dating sexy actress na si Krista Ranillo sa California matapos na makapag-asawa doon. Ikinasal si Krista sa kanyang childhood sweetheart na si Jefferson Niño Lim. Katunayan sa nalalasang wildfires, nagpaabot sila ng tulong para sa mga Pilipinong nasalanta ng sunog. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 anak sina Krista at Niño. LJ Moreno and Jimmy Alapag. May sariling tahanan na rin ang mag-asawang LJ Moreno at Jimmy Alapag sa California. Hindi rin kumpleto ang bahay ng isang basketball player nang walang hoop, kaya't may 2 hoop ang pamilya, isa sa loob ng bahay at isa sa labas. Bukod sa mga kwarto at kusina, ang bahay nila ay may formal living room, family room, study room para sa mga anak, laundry room, guest room at garage. Ngunit may isang bagay sa bahay na talagang nagpapakita ng pagiging Pinoy o Asian, ito ay ang entrance. May isang karatula doon na nagsasabing, "This is shoe-free home, please remove your shoes at the door." Matatandaan na taong 2020 na lumipat ang kanilang pamilya sa California matapos alokin si Jimmy ng trabaho sa NBA. Sa ngayon, si Jimmy ay nagsisilbing player development coach para sa Sacramento Kings. Sa kabilang banda, abala si LJ sa pagiging hands-on mom sa kanilang 4 na anak at gumagawa ng mga maikling video para sa YouTube channel na kanilang pamilya. Leandro and Carlo Munoz. Sa kasikatan ng kanilang showbiz careers, nadesisyon ang makapatid na sina Leandro at Carlo na lumipat sa US. Ayon kay Leandro, marami siyang dahilan kung bakit sila nagdesisyon. Ngunit ang pagkamatay ng kanilang ama ang nagtulak sa kanila upang mag-move sa US. Sa ngayon, makikita sa Instagram ni Leandro na siya isang entrepreneur na kaakibat ng Primerica, isang financial service company. Parehong masaya at may pamilya na magkapatid at nakabase sila ngayon sa California. Stella Ruiz. Si Stella na ngayon ay kilala bilang Stella White, ay isang realtor sa San Mateo, California. Iniwan niya ang showbiz noong 2006 at wala na siyang balak na bumalik. Paminsan-minsan nag-host din siya ng mga fundraising shows para sa charity. Tutsi Guevara. Iniwan ni Tutsi ang kanyang showbiz career na lumipat siya sa US noong 2004. Hindi naman niya tuluyang iniwan ang pagganta dahil ayon sa kanyang Instagram, patuloy siya nagpe-perform sa iba't ibang lugar sa US. Nagtatrabaho siya bilang isang healthcare executive sa Garden Grove at Huntington Beach Hospital. Ang pamilya ni Tutsi kasama kanyang Italian-American husband na si Mike Monaco at 2 anak na lalaki ay nakabase na rin sa California. Ilona Garcia.
Taong 2020 sa panahon ng pandemya nang magdesisyon si Ilona na bumalik sa Australia upang makasama ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kasalukuyan, siya nakatira na sa Los Angeles, California kung saan ay aktibo siyang gumagawa ng music at ipinapahayag na for good na siya sa nasabing lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, kabilang ang tahanan ni Ilona sa naapektuhan na nagdaang wildfires dahilan sa kanyang pag-evacuate. Joel Cruz. Sa kanyang vlog noong 2023, naibahagi ni Joel ang pagdala niya sa mga anak sa bagong property na nabili niya sa Los Angeles. Sa kanilang pagbisita sa Moreno Valley sa California, ipinasyal niya ang mga ito sa isa sa kanyang real estate investments na inuupahan ng isang fast food restaurant. Dito ay pinaliwanagan ni Joel ang 8 anak na darating ang panahon na sila na ang mamamahala sa mga property nila. Sinabi ni Joel na ito na ang pang-4 na property na nabili niya sa Amerika. Ay de las Alas. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa Amerika din ang buhay ni Ay. Taong 2015 nang ibahagi niya ang blessing na kanyang natanggap, ito ay ang pagkakaroon niya ng bagong bahay sa Los Angeles, California. The White House ang tawag ni Ay sa 2-story house na inilaan niya rin para sa kanyang mga anak. Matagal nang may green card si Ay kaya kasalukuyan siya nagtatrabaho upang maging US citizen. Nagtrabaho siya bilang activity director sa isang elderly facility sa San Francisco, California. Subalit umuwi siya sa Pilipinas kapag kinakailangan dahil sa kanyang showbiz commitments. Claudia Coronel. Matagal na rin naninirahan sa California si Claudia kung saan nagtatrabaho siya bilang isang certified nurse aide. Ang pagsisimula ng bagong buhay niya sa Los Angeles ay hindi naging madali matapos ang kanyang paghihiwalay sa kanyang dating asawa, ang Chinese-American businessman na si Andy Zhang. Ibinahagi niya ang mga pagsubok na kanyang naranasan bilang caregiver, kabilang na ang pagharap sa mga pasyenteng bastos na physical at emotional siyang tinorture. Gayunpaman sinabi ni Claudia na ang mga karanasang ito ay hindi kumpara sa buhay ng nanganganib na krisis na hinarap niya sa gitna ng mga kamakailang wildfires kung saan ay niligtas niya ang 75-year-old patient na mayroong dementia. Piolo Pascual. Si Piolo ay kabilang sa mga Filipino celebrities na may mga ari-arian sa US. Kabilang dito ang bahay niya sa Los Angeles, California. Bagamat ikinukonsidera ni Piolo ang kanyang bahay sa Las Vegas bilang tahimik at eksklusibo, dumadaan din siya paminsan-minsan sa kanyang property sa Los Angeles, lalo na nakabase doon ng kanyang anak na si Inigo. Ang bahay sa Los Angeles na ibinigay ni Piolo sa kanyang inang si Amy ay may malaking sentimental na halaga para sa pamilya Pascual. Sa isang interview noong 2012, ibinahagi ni Piolo na nais siyang magkaroon ang kanyang ina ng mas maluwag at relaxing na lugar para manirahan. Noong una, nag-alangan si Amy na lumikas mula sa kanyang unang bahay sa Monterey Park, California. Ngunit sa paghimok ng kanyang mga anak, nagdesisyon din siyang lumipat sa mas tahimik at mas siri na komunidad ng Diamond Bar. 13,000 square feet ang lawak ng property na may mini bungalow. Inigo Pascual. Naranasan ng anak ni Piolo na si Inigo ang matinding epekto ng wildfires nang sila na kanyang pamilya at mga alaga ay mapilitang lumikas mula sa kanilang bahay. Pagkatapos sila makarating sa kaligtasan, nag-post si Inigo sa social media upang magpasalamat sa mga nag-check-in sa kanila at ipahayag ang kanilang pag-aalala para sa iba pang mga naapektuhan ng kalamidad.